Pasko na naman o kay tuli ng araw, Paskong nagdaan tila ba kung kailan lang. Napakanta pa nga si Tio mo ay at talaga namang parang kailan lang nga, napakabilis naman talaga ng panahon at Pasko na naman nga ni. Kaya naman for today's video, eto nga't magluluto uli ako ngayon ng ubi halaya. Madalas nga tuwing sumasapit nga ang Kapaskuhan ay talaga namang kinaugalian na nga namin ang magluto ng ganitong ubi halaya. At eto nga't pagkatapos kong malinisan ng husay aring mga ube ay ilalaga lang muna natin yan hanggang sa lumambot. Tuwing garining season din talaga na mga-Disyembre marami din nga kaming nahuhukay ng ganitong mga ubi. Pero kadalasan nga ni minemerienda nga lamang namin ito ng inalaga tapos inasawsaw nga ni yun sa asukal. Kaya naman nga ako ngayong magpapasko ay mag-ubi halaya naman ako at nakakoy makatikim-tikim man lamang na masarap-sarap. At eto nga't pagkatapos mailagay yan at medyo malambot-lambot na nga din ay sunod naman natin gagawin ay yayad-yadin. Nagpatulong na nga rin ako dito sa nanay ko na magyar-yar at nakakoy mas mapabilis-bilis nga na ang aming trabaho. At eto na nga pala lahat yung aming nayadyad ng ube at inabot naman na mahigit 2 kilo. At pagkatapos naman nating mayadyad lahat, ngayon naman ay umpisa na nga din natin yung pagluluto. Bale, ang una ko nga palang nilagay diyan ay yung 2 buong niyog na kakanggata o yung malapot na gata. At sinunod ko na nga din kaagad ilagay itong vanilla extract, itong condensed milk at saka itong 1/4 na asukal. At hahalu-haluin nga laang natin yan hanggang sa magbulakan at kumulo na nga itong gata. Dati-rati nga hindi talaga ako nagkakati-kati na magluto ng mga garini at kakoy baka hindi ko nga ni ma-perfect at kakoy baka mahirap. Pero ika nga nila kapag hindi ka naman sumubok ay hindi ka talaga matututo. At eto nga pala at kapag kumulo na yung ating gata na nailagay, isunod ko na nga din palang ilagay itong niyadyad nating mga ubi. At sinunod ko na nga din pala kaagad ilagay itong condensed milk at saka itong Eden cheese para naman sa pagpapabalanse ng lasa ng tamis at alat. At sa pagluluto nga ng garini ay talaga namang dapat masipag ka at yung bisig mo nga ni dapat matikas at talaga namang simula umpisa hanggang sa matapos ay wala ka nga ng ibang gagawin kundi ang maghalo ng maghalo. At para mas matingkad nga niyang pagkaube, naglalagay rin nga pala ako dito ng food color pero optional nga lamang are at are naman hong wala. At naglalagay din pala ako dito ng butter at pagkatapos ay hahaluin nga lamang natin yan ng hahaluin hanggang sa mainin. Napakadali din lang naman talagang gumawa ng garining ubi halaya. Kaso nga lamang talaga'y napakamatrabaho ang paghahalo at mula umpisa hanggang sa matapos nga na wala kang ibang gagawin kundi maghalo ng maghalo. Pero kapag garinin naman talaga kasarap ay talagang mapapasabi ka na lamang na worth it lahat ng pagod mo. At eto na nga, luto na nga po ang ating ubi halaya. At mas masarap din nga na itong ating ubi halaya kapag chilled overnight. At ayan, nakalipas nga ni ang mahigit 1 magdamag, eto na nga ni ang ating ubi halaya. At tingnan nyo naman mga mare, itsura pala ang mandi na mukhang nakakatakam na. Talaga naman kung matikman ko nga na ubod ng creamy at napakaliga. At ay talaga namang parang ayoko naman din tigilan. At dahil magapasko na nga ay sinama ko nga pala itong aking buong pamilya din sa Pinamalayan at kakoy bumili man lamang sila ng bagong damit at nang mayroon silang pampasko. Abay, tuwang-tuwa din man din ang mga tiya mo diyan at ang ngirit nga na abot hanggang tainga. At dahil pinagpala naman tayo ng Lord at naka-LL nga tayo ngayon, ay deserve din naman nga nitong pamilya ko na maranasan nga ning bumili man lang ng bagong damit ngayong Pasko. Sobrang deserve din naman talaga nila ito dahil sila din naman ngayong kaagapay at katulong ko nga na kapag nagbi-video ako at nagbablog. Ayan nga't sabi ko sa kanila ay pumili nga ni sila ng tigi-isang damit na gusto nila at kakoy libre ko na nga ni yun sa kanila at papasko na rin. Dati-rati nga pangarap ko talaga na sana nga tuwing sasapit ang Kapaskuhan ay meron nga ni akong kwarta at kahit paano nga ni ay makabili man lamang ng bago-bago. Naalala ko din nga ni nung bata pa kami, hindi talaga kami nakakaranas sa mabilhan man lamang ng mga bagong damit lalo pa pag mga Christmas party. Umaasa lang talaga kami noon sa mga kamag-anak namin na mabubuting puso na nagabigay at kung wala panganing na paglumaan ay wala kami may susuot kapag may mga Christmas party. Kaya ngayon kahit paano nga ay nakaluwag-luwag naman tayo ay dapat nga hindi natin yan ipagkait lalo pa sa ating pamilya. Kung dati-rati nga hindi talaga namin nakakaya bumili man lamang ng bagong damit at bagong sanilas ay kahit papano nga isalamat talaga sa Panginoon at kami nakakaraos-raos na at medyo nakakalayo-layo na rin. Maliit na bagay lamang ito para sa iba pero para sa amin ay talaga naman yung kagalakan namin ay nag-uumapaw. Kaya sobrang thankful and grateful din talaga ako sa Lord sa lahat ng mga pagpapala na patuloy niyang pinapagkaloob sa aming buong pamilya. Ayan nga, tuwang-tuwa din nga naman ang mga tiya mo at mayroon daw silang bagong pantalon na masusuot nga ni ngayong Pasko. Ayan nga, nung magtigi-isa na nga kami ng napili ay di binayaran na din nga namin.
Fast forward, pagkawin naman namin din sa bahay, nagulat na naman nga ako din sa mga dumating at kakoy wala akong inaasahang garini. Unexpected blessing nga ito mula sa Marca Piña at talagang hindi ko nga inaasahan na magapadala sila at para nga daw ito sa aking outreach ministry para sa mga ka-churchmate ko. Abay, anong ligaya ko talaga at kakoy saktong-sakto talaga yung dating nito at pandagdag na rin sa aming mga iriripak na ipapamigay namin para sa aming Christmas fellowship sa linggo. Napakarami nga nilang pinadala ngayon at mahigit nga ng 10 boxes ito ng Marca Piña soy sauce at saka yung kanilang sugarcane vinegar. Anyway, sobrang maraming salamat pala sa Marca Piña. Talagang pinagalaw nyo ang baso kahit hindi ko nga inaasahan. Talagang pinadalhan nyo ako ng garini. Dahil nga meron kaming gaganamping Christmas party after ng aming church service ay kami nga naghanda ng kaunting mga ipapamahagi at pangregalo sa mga kapatiran. Dahil tayo na may pinagpala ng Lord ay isa ring pamamaraan ng pasasalamat natin sa Kanya yung pag-share ng blessing sa iba. Hindi man ito ganun karami pero panigurado akong mapapasaya kung ano yung mga taong mabibigyan namin ito. Kaya sobrang salamat din talaga mga mare sa pagsuporta nyo at panonood ng mga vlogs namin. At kahit papano nga eto din yung isa sa bunga ng inyong mga panonood sa amin. At kahit papano nga naging daluyan tayo ng pagpapala para sa ibang tao. At ika nga nung iba, it's better to give than to receive. Kaya naman sobrang sarap din talaga sa pakiramdam na kahit papano nga nakakatulong-tulong na din tayo hindi lang sa pamilya natin kundi sa ibang tao. And fast forward, araw ng linggo, eto nga't pagkagising ko ay nabutan ko nga itong nanay ko na nagaluto nga nitong kalderetang manok. Eto ang nanay ko na ang pinagluto ko nitong dadalhin naming ulam para sa aming Christmas party sa church. At nakakoy maaga-aga din nga kami makapag-intindi at baka kakoy kami maliit pa. At pasado 7:00 nga ng umaga ay bumiyahe na rin nga kami papunta ng church namin sa Pola. Habang nasa biyahe nga kami, tulog na nga kaagad itong si Alicia. At ayan, sa mahigit 20 minutes nga naming biyahe ay nakarating na rin kami dito sa aming church. At pagkarating nga namin dito ay nag-umpisa na nga din sa masisiglang awitan sa pangunguna nga nitong mga kabataan at sinundan nga naman ang mensahe mula sa Diyos sa pamamagitan nitong aking asawa. Sa mensahe na tumatak sa akin ay dapat si Jesus Christ nga daw ang ating alalahanin at pasayahin sa darating na Kapaskuhan. At sabi nga ay mamuhay din tayo na naayon sa kanyang kalooban. At palagi din nga nating alalahanin na Christmas is the season but Christ is the reason kung bakit tayo nagdiriwang ng Kapaskuhan. At pagkatapos nga ng aming Sunday service ay nagumpisa na nga din ang aming Christmas party. At inumpisan nga namin ang programa sa iba't ibang palarong mga pambata. Abay mapapaumis ka man din diyan kay Ate Gwining at anong gulat ko man din. At kakoy bakit? Taring bata nga rin may daladalang bangko. Ay kakoy anong pagkakatalino. Ay kako man din sa kanya talaga namang anong utak mo at siguro paano nga namang hindi maaabot yung pagkain kung garining wala man lang tungtungan. Ay di kumuha ng bangko ang batuta. Abaw ay pag hindi ka man din naperde. Ay sabi ko man din sa kanya, lumaban ka ng patas ining at tingnan mo yung ibang bata ay wala namang mga bangko. Ay di ayun man din ang nasabi at wala nga ning nadampot ang batuta. Ay di kinuhaan ko nga rin na kahit pa paano ay meron din siya. At hindi nga lamang mga batuta ang nag-enjoy din pati na rin nga ang matatanda at maging ang isip bata. At eto nga pala yung palaro na kailangang ma-shoot yung piso sa bunganga na walang inagamit na kamay. Abay, diskartihan lang talaga ang puhunan sa larong are ng syumot nga ni doon sa kanilang mga bibig. At talaga namang ako'y tumawa na nang tumawa at nakakatuwa nga rin ang kanilang mga pag-iitsura. Ay sabi ko nga man din talaga namang matitindi ang pangangailangan ng mga taong ari at talaga namang hindi asukuan basta ma-shoot lamang sa kanilang mga bibig. At meron din nga ditong isa pang palaro na pahabaan nga rin ng mga kanilang suot-suot na mga gamit-gamit. Ay talaga naman din yung mapababae man o lalaki, ang mahalaga nga din ay marami kang anik-anik sa katawan. At pagkatapos nga rin ng iba't ibang mga palaro ay eto nga ni at nagkaroon naman kami ng exchange gift. At para naman makahanap nga ni kami ng ka-exchange gift namin ay dito naman sa parte na ito ay yung bawat regalo ay kailangan nga ng ipaikot hanggang hindi natigil nga yung aming tugtog. Medyo kakaiba nga yung ganitong pamamaraan at talaga namang nakaka-excite bawat hawak mo sa iba't ibang mga regalo. Pero sabi nga nila anumang regalo ang matanggap mo o mapatapat sa'yo ay dapat mo yung ikasiya. At eto na nga makalipas ng ilang paikot-ikot ay eto na rin yung tumapat sa aking regalo. At pagbukas ko nga ni ay kumot, abay kakoy maigi naman at medyo taglabing gani ang panahon ngayon. At pagkatapos nga ng aming program ay syempre ito nga pinakaabangan ng lahat, ang kainan na. Napakarami din nga ng iba't ibang pagkain na dala pa ng iba't ibang kapatiran. Tunay nga naman na talagang masagana ang biyaya ng Panginoon. At eto na nga mga mare, kain na po tayo. Thank you Lord sa lahat ng blessings.
At eto naman nga, bago magsiuwian ng lahat ay isa-isa naming inabot sa kanila yung aming munting regalo na nakayanan. Sobrang saya din lang talaga sa pakiramdam yung makikita mo nga yung bawat ngiti at saya na nararamdaman nila dito sa mga handog natin. Sabi ko nga sa kanila, hindi man ito ganun karami ay kahit papano nga paniguradong meron silang may ihanda ngayong Kapaskuhan. Kaya sobrang salamat talaga sa Panginoon sa lahat ng mga pagpapala na patuloy niyang pinapagkaloob at nawa nga ay patuloy pa niya tayong pagpalain para masigit pa nga ang ating matulungan. Alam niyo mga mare, isa lang talaga yung pinapangawakan ko palagi sa mga ganitong bagay. Sabi nga, God's love a cheerful giver, at talaga namang masigit pa nga daw yung pagpapala kapag nagbibigay ka at tumutulong sa kapwa. At sabi din nga, para patuloy kang bigyan at pagpalain ay dapat daw hindi tikom yung iyong kamay at palaging bukas yung palad mo sa pagbibigay para palagi din tayong bubuhusan ng Lord ng masaganang pagpapala at biyaya. Kaya kung meron ka din lang naman kakayanan ay bakit mo yan ipagkakait? Sabi nga, hindi mo naman kailangan maging mayaman para makatulong sa iba. At kailanman nga ang pagpapala ng Panginoon ay sapat na at higit pa sa ating mga buhay. Kaya naman ang bati ko sa lahat ay maligayang Pasko at masaganang pagpapala ngayong bagong taon. And yun lamang muna nga po for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.